Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao, teknolohiya at ekonomiya ng lipunang maritime, panloob at panlabas na kalakalan. Gawain bilang isa, iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ang pahayag ay wasto at iguhit naman ang malungkot na mukha sapat lang kung hindi wasto. Maginoo o datu ang itinuturing na pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya noong sinaunang kabihas ng Pilipino. Mayroon ng sariling sistemang panlipunan, pampolitika, at pang-ekonomiya ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Marami sa Timawa ay mga kasapi ng pangkat na ito ay pawang galing sa pangkat ng Maharlika at sila rin ay pinakamahuhusay na mandirigma. Tungkulin ng mga bagani na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak, lalo na sa mga wala ng kumakalinga ng dahil sa digmaan. Kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno ng sinaunang lipunang Pilipino sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan. Narito ang mga tamang sagot. Punan mo ako, suriin at kompletuhin ang talahan na yan. Punan ang talahan na yan ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang Pilipino. Antas sa lipunan, Maginoo, Maharlika at Timawa, alipin, namamahay sa gigilid. Ibigay ang kanilang karapatan at tungkulin. Ano ang teknolohiya at dulot nito sa ating buhay? Magbigay ng mga halimbawa ng mga teknolohiyang ginamit ng mga sinaunang Pilipino upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Paano mo mapahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya o kagamitang mga ito sa mga sinaunang Pilipino sa pagtaguyod ng ikauunlad ng kanilang pamumuhay? Magbigay ng mga paraan kung paano natutugunan ng mga sinaunang Pilipino ang mga pangangailangan ng kanilang pamayanan. Ano ang masasabi mo sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa mga dayuhan? Punan mo ako. Kompletuhin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Ang sagot ay prehistoriko. Tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o na-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Teknolohiya. Tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapaloob rin dito ang pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. Kalakalan. Tumutukoy sa tunay na pangyayari at ebidensyang nagpapatunay nito. Katotohanan. Tumutukoy sa haka-haka o palagay ng mga tao o manunulat. Maaaring wala itong tunay na batayan. Ito ay opinyon. Para sa ikalawang araw, konsepto bilang isa, ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Pinatunayan rin ng ating mga ninuno
ang kanilang kakayahan na makiangkop sa kanilang kapaligiran. Nagpalipat sila ng tirahan. Noong una, nanirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda at pangangalap ng hayop at halamang kanilang kakainin. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Naipakita rin ng mga sinaunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng mga kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasnan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at may pagmamalaki. Kumpara sa ibang lahi, may mga patunay na may mga nanirahan sa ating bansa noong sinaunang panahon na may mayamang kabihasnan at kultura. Hinati ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon, ang prehistorikong panahon at historikong panahon. Ang prehistoriko ay panahong hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Samantalang, ang historiko naman ay panahon na may kaalamang magsulat ang mga sinaunang tao at naitala na ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Isa pa sa mga paraan ng pagpapanahon ng kasaysayan ay ang paghahati nito sa panahon ng bato at panahon ng metal. Ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, panahon ng bato, panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko, panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Para naman sa panahon ng metal, maagang panahon ng metal, maunlad na panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino, tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. Nahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Panahon ng bato, 500,000 to 6,000 BCE, nabuhay ang mga taong Tabon. Nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato na magaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sa pangangaso at pangangalap ng pagkain mula naman sa mga nahukay na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Gory Cave, Palawan. Ay napatunayan na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong Tabon. 6,000 to 500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at nag-umpisang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dating magagaspang na mga kasangkapang bato. Natutuhan nilang gumamit ng irigasyon, mag-alaga ng hayop, gumawa ng banga at palayok bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao, mangisda at magsaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahon na ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Gamit ang metal, naging mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay na mas nakapagpadali ng kanilang gawain, gaya ng kutsilyo,
lanseta, sibat, bolo, itak at espada. Ang mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal, 800 to 250 BCE, ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan, tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronze. Maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronze at buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas. Ayon sa mga antropologo, nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yar sa jade. Sa maunlad na panahon ng metal, lalong napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patuloy nito ay ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay, sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Para sa ikatlong araw, panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Panloob na kalakalan. Nakikipag-ugnayan ang isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Bukod sa kalakalan, nakipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa upang makipagtulungan sa panahon ng kagipitan at sa pagharap sa digmaan. Ang sanduguan ang nagpapatatag ng ugnayan ng mga barangay. Unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinatawag na sistemang barter. Kinalaunan naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi, kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin, at hindi nagtagal ay naitatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang maliliit na barangay na kung saan kalimitang kinakalakal ay ang mga produkto gaya ng palay, isda, kopra, troso, niyog at ginto. Pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula nung ika-9 na taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabe nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa China noong dinastiyang Sung 960 to 1280 at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arabe ay ang mga sumusunod, gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga muslin, cotton, lana, alpombra at ceramics, sa mga perlas, korales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Pakikipagkalakalan sa China. Ayon sa mga unang tala ng China, ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa China, lulan ng mga sasakyang pandagat ng mga Arabe. Dumarayo rin ang mga Chino sa ating bansa upang makipagkalakalan, kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda at iba pa ay ipinagpapalit na mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yantok. Mailalarawan rin ang pambihirang katapatan ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan. Iniiwan ng mga Chino ang kanilang kalakal sa ating mga ninuno nang walang kapalit, at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang mga pamalit para sa kanilang iniwang kalakal. Narito ang mga halimbawa.
porcelana, gong, seda. Pakikipagkalakalan sa India. Ayon sa pananaliksik, hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia, na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal na bansang ito ay ang mga kristal, abaloryo, ilang kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya, at marami pang iba. Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian, gaya ng paggamit ng belo at kordon at pagsaboy ng bigas sa kasal. Ampalaya, mangga, sampagita, ang mga ilan sa produkto. Para sa gawain bilang 4, panahon na. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naaayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Pilipino. Nabuhay ang Tabon Man. Nanirahan ng mga tao sa mga yungib. Natutong magsaka at maghayupan ang mga sinaunang Pilipino. Nanirahan ng mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Naging permanente ang paninirahan ng mga tao. Natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino. Gumamit ang mga tao ng magagaspang na kasangkapang bato. Nakagawa ang mga talim ng sibat, gulok, kutsilyo at iba pang sandata. Nakagawa ng mga palayok at mga banga na ginamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain. Narito ang mga tamang sagot. Gawain bilang 5, hinto, tiyakin, alamin. Dapat alam mo. Ano-anong produktong pangkalakalan ang ginawa ng ating mga ninuno? May kontribusyon ba ng mga ito sa pagbuo ng sinaunang kabihasnan? Ipaliwanag. Ano-anong bansa ang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno? Gawain bilang 6, katotohanan o opinyon. Sa bahaging ito, isulat sapat lang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Masipag ang ating mga ninuno. Ang mga ninuno natin ay nakipagkalakalan para sa tela. Ang mga bundok noon ay sagana sa ginto. Nagbubungkal ng lupa ang ating mga ninuno. Mahusay ang sistema ng patubig ng mga sinaunang Pilipino. Nanghuli at nag-alaga ang mga ninuno natin ng mga hayop. Gumawa ng kagamitan sa pangingisda ang mga ninuno natin. Pinakinis ng mga bato ang ginamit ng ating mga ninuno sa paggawa ng ilang bagay. Maraming likas na yaman ang nasayang at hindi napakinabangan ng mga ating ninuno. Sapat ang likas na yaman ng ating bansa noon upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga ninuno. Narito ang mga tamang sagot. Gawain bilang 7, kabutihang dulot. Ilista mo. Sa bahaging ito, kailangang itala ang mga produktong hatid ng mga dayuhang bansa kung saan nakipagkalakalan ang ating mga ninuno. Sa bansang Arabia, China, at India. Gawain bilang 8, ABC, talaan ng karunungan. Sagutan ng talaan ng karunungan. Gawing gabay ang makikitang chart. Bagay na natutuhan sa aralin, ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito. Bagay
na naranasan mo na may kaugnayan sa aralin. Gawain bilang 9, mensahe para sa nakaraan. Time travel. Itala ang inyong mga mensahe para sa mga sinaunang ninunong Pilipino. Gamit ang mga sticky notes, ilahad at ipaskil ito sa time travel portal. Para sa ika-4 na araw. Pagsusulit. Suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod na mga ito sa panahong Neolitiko, panahong Paleolitiko, maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. Una, taliptip na bato mula sa Cagayan Valley. Pangalawa, daras, mas makinis na bato. Kalatagan pat, espada, mga matitigas na sandata. Mga matitigas na sandata o espada. Balangay na nahukay sa butuan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong taktang aralin, ilahad ang iyong palagay sa kung aling mga bagay na ginawa o gawain ng ating mga ninuno ang hindi na dapat gamitin o gawin pa, at alin naman ang dapat pang ipagpatuloy at pagyamanin. Bakit?